yan guys, pag mag-testing kayo, ito may magnet yan. Ito yung solid, liquid solenoid natin para to sa, para malaman niya kung alin yung left and right. So dito tayo sa right ngayon. Ito pag namamagnet yan, yan. Ibig sabihin, ito yung bukas na liquid solenoid. Ito yung ating left pag nandun ka sa harap ng machine, left side. Tapos ito yung ating adjustment, pinipihit yan. Ang ating pressure ngayon 12, no? 12 na yan. 2, 4, 6, 8. Yan. Mataas na siya, halos 14 pala. Baba natin ng konti guys, tapos mapabas nyo nagpo-frosting dito. Yan, makasira na po preso. Yan, pag sobrang ano, nagpo-frost dyan sa ilalim. Pihitin natin ng anti-clockwise. Tingnan natin kung bababa siya, mataas o bumababa. Dahan-dahan lang guys pag-adjust nito, paunti-unti lang. Ito na ano, halos tamper na yan, may gas-gas na yung sa kanan. So ayan, ano tayo guys, 12 ang ating setting niya. Cross pa rin. Okay lang yan guys, normal lang. Pero pagka yung nagko-yelo na yung compressor ng ano, parang ito, maraming yelo, yan, hindi na normal yung masyadong ano yung setting natin sa expansion valve, open. So tama na yun yung ating expansion valve sa kaliwa yan guys, pag nandito ka sa, ayan, nakaharap ka sa unit, kaliwa yan. So doon tayo sa kanan, patay natin ito. Tayo sa kanan yan. Tapos yan o, nawala yung magnet niya. Dito tayo sa kabila. Yan, mga magnet siya. Tapos ang taas guys ng setting niya o. Hindi, ang baba pala nito, wala pang 10. 2, 4, 6, 8 PSI lang. So may nag-adjust nito guys. Ano natin, itaas natin ng konti clockwise pagpataas. Yan, ma-adjust pa. Kasi guys, yung mga tao yung mga technician sa field, lalo na yung mga company technician na yung iba electrician man yun, tapos kaya alam sa refrigeration, wala nila ganun lang kasi yun. Hindi naman lahat, yung iba talaga marunong yun. So adjust natin, nasa 10 na tayo guys, 10. Tapos pa natin ng 40 lang. Yan. Tayo guys, yan ang position upper na tayo, nasa 12 natin kung tataas pa. Ito tayo guys, medyo malabo lang guys yung gauge ko kasi marumi. Ang proper nito, kailangan talaga bago kayo guys mag-adjust itong valve, yung dalawang valve na yun, kailangan pinilo yung karga. Kasi pagka manual na i-charge lang natin dito sa gauge dito, pihit lang, hindi natin alam kung gaano karami na yung karga niya, kaya hindi mababalance yung pressure. Tingnan nyo, 206 lang yan, 240 na 220, 12 PSI yung low side natin. So full PSI
PSI tayo. Pasok tayo guys. So 12 to 30 PSI. So Terbador, pawis-pawisan. Nag-load daw sila ng unloading o loading? Unloading of machine. Okay. Papagod, nagpapalamig dito kasi guys sa workshop dahil yung warehouse namin napakainit. So yun guys, tapos na yung ating setup ng auto expansion valve. Punta tayo sa evaporator pressure regulator naman, EPR. So ito yung guys, auxiliary lang tayo, yung maliit na compressor yan sa likod yan. So i-check natin yung i-check natin yung 22 to 22 PSI, 20 to 22 PSI ang niya, evaporator pressure. Ito yan guys yung pressure dito. Ito yan sa over. So okay naman, normal siya, hindi siya nagalaw. Hindi siya napihit kasi may lakyan dito eh. Hindi pa nila natatampered yung ating suction pressure ng auxiliary compressor. So yun muna guys, at okay naman. Mag-break muna tayo kasi 12:30 na ng hapon. May 1 hour tayong break. At ako'y matutulog dahil ako'y kulang sa tulog. Okay. You eat rice? You cook rice? So, okay na. Tapos na yung ating isang tailor inspection lang yan guys, tapos kinargahan natin kasi yan warranty, libre yan, free service, free parts. So yun ang ating task for today with Engineer Bambam. See? Bambam Bahadur and Engineer Rizwan, Muruguru.com, cutting hand. Yan guys, so, pinutol niya yung daliri niya para hindi makapagtrabaho 10 days. Aksidente nahiwa dito guys. Okay. Mali pala. Ayan, aksidente nahiwa siya dito. Ayan. How many stitches? 4. Only 4? Why not cut here complete so you can get good money insurance? Next time, huh? Next time we will cut, huh? Crazy. Ito guys. Ito. Nilinis natin yung ice cream para mawala yung mabahong amoy sa loob. Yung ice cream machine yan. Yung ating panlinis, yung pressure washer na portable. Saka dumating na yung natin master. Yan yung magdadala dun sa malayo. Pinapa-repair Pinapa-repair na. Sabi niya tapusin mo para madala ni Mario. Baka hintayin lang to. Kailan ba ang plano mong pupunta doon? Sa Amala. Baka ito lang hinihintay kasi si Isarat nagko-complain na eh. Patutuyuin ko pa yan eh. Gumana pa yung Gumana? Pagkaganyan pa hindi ang puntado yung motor na yan. Kaya mo lang masira yan. Ilang balik na yan dito eh. Nakasawa ng repairing. Hindi nagtitino yung mga tao doon eh. Masyadong magagaling.
pa to? Hindi pa. Pa-check daw. Pa-check daw sa'yo ngayon. Sige lang. Guys, dalawang araw na natin ngayon pagkatapos natin linisan kahapon yung unit. Babalik tayo sa dito sa ice cream machine na maliit yan. Natin guys, lilinisin tapos lalagyan natin ng ice cream mix para matesting. Mayroon tayong dalawang flavor, vanilla at saka vanilla at saka chocolate. Testing natin kasi yun ang complaint nila na lagyan hindi raw tumitigas yung chocolate especially. So itatry natin pagkatapos natin kargahan ng freon at i-calibrate yung mga valves. Itatry natin ngayon lagyan ng mix tapos papalitan din natin muna yung yung mga tune-up kit, yung mga rubber nya sa loob. So yun yung update natin ngayon guys dito sa ating ice cream machine. Yung natin yung ice cream mix, ready mix na yan, vanilla. Yan gagamitin natin. Tapos may kalahating hinati ko kasi guys para magamit natin ng matesting ng maayos. Chocolate yung kalahati. Yung chocolate. Palitan natin yan. Tapos may lubricant tayo. Yung siyempre yung Taylor pa rin yung ginagamit natin. Tapos ito yung ating mga kits. Tune-up kit. Palitan natin yan. Yung record ng yan. Taylor pa rin yan guys. Ating mga seals. Yan ang mga tune-up kit. Wala to kasi sa sa may pump. Ito lang. Yan. So yun ang ating update ngayon at ating ibabalik na yung yan pagkatapos namin linisin. Yan, nalinis na. Yan, nalinis na. Habang grabe kadumi yan. Nalinis na. Kalinis ko kagabi, nilabas ko yan para matuyo. Alam mo, sobra init dito sa Saudi Arabia, tuyo agad yan. So yun natin guys, update natin ngayon. Okay. So si guys, tinatanggal namin yung gearbox para sa dito sa left and right na freezing chamber kasi i-check natin yung ating coupling kasi sabi nung technician na nag-check dito baka daw bali rin yung basag yung coupling. So na-check na namin isa, okay naman. So ito na lang kanan, tanggalin natin yung kanan with engineer Morogoro. Hi, how are you? Ito kasi guys, to layo sa mga 700 kilometers ang layo niya rito sa hold we will hold down. Okay na. What happened? Use number 11. No, this one maybe plus. Going out. Skilenta. Here, up. Injured yan guys, nahiwa yung kamay niya. Si Engineer Rizwan. Ito guys, sa mga bago, ito yung pinakang mas active yung tao na to sa trabaho. Although hindi siya ganong nakaka-intindi sa English, pero active sa trabaho. Hold. Ito guys, yung procedure na to
double check lang natin kasi kahapon hinugasan yan, baka pumasok yung tubig sa control. So ano natin na make sure natin na okay, walang tubig sa control, kasi pag na-on yan na may tubig, nasira yung control, another issue na. What happened? Ayan guys, tapos double check natin. Huh? Si भाई रोमिल नाम माफी You ask him Abdul direct call. Kala Abdul direct call. So yan guys, yung control niya sa ilalim may interfacial left and right, Where tapos is this coffee machine? yung mga control. This one. Machine, new machine. Control also here, left and right. Ito yung right natin interface, may mga relay, tapos contactor, isang balik tatlong contactor, dalawang data overload, isang compressor. Guys, yung nga palang nagtatanong sa akin kung kailangan bang i-change oil o kailan dapat i-change oil tong gearbox. Actually, hindi pa kami nakakapag-change oil dito. Honestly, hindi pa kami nakakapag-change oil dito. Ngayon, kung nag-repair kayo ng gearbox, let's say may nasira sa loob, dito naman yung drain natin. Ito yung drain natin sa langis. Yan. Yung gear oil natin, dito natin nire-refill. Let's say nasira yung ating oil seal, or may oil seal kasi dito yan guys, dito sa loob may oil seal yan, may shop seal na tinatawag. Nasira yun or bearing yan, siyempre kailangan natin buksan yan, buksan yan. Tapos siyempre walang lang isa, may gasket o ganun. Pag re-refillan natin ng oil dito na, bago natin isalpak tong unit na to, refill muna yung oil. Tapos may instruction naman siya rito sa ito may instruction yan. Hindi kasi kami guys nag-ano rito, re-refer ng ganito, palit ng assembly lagi ang trabaho namin dito, kasi to service center, hindi kami nagre-repair ng mga gearbox o module yung aming mga pinapalitan. Kahit dito sa electronics ito, pag nasira yan, yung mga control na yan, hindi namin nire-repair yan, puro palit ng buo yung buo, kasi nga may parts naman kami, at hindi kami nire-record na mag-repair lang ng electronics board, puro palit ng bago yan lahat. Parang yung sa service center ng sasakyan, ganong style. Palit lagi sila ng mga bagong parts. Parang ganon din kami, kasi service center nga ito ng Taylor dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya ang mangyayari, puro palit lang. Walang repair na nagaganap sa mga parts. Puro pinapalitan namin ng buo lahat yan, bago. So yun ang sana kabayan nasagot ko yung mga katanungan mo. Okay. Palit tayo guys ng kit. Yung mga rubber. Ito yung kit, may kasamang tool shelf yan, pangtanggal ng rubber. So dito yan. Dapat to guys, pinapalitan nyo every maximum 3 months pag hindi siya worn out or broken. Maximum yan 3 months. Saka yan. Gamit tayo ng siyempre yung ating Taylor lube yan. Lagyan natin ng konting Taylor lube
para madulas. Pagpadulas yan guys. So marumi. Yan. Nice. So guys, yan dapat lalagyan nyo ng ganito. So yan. Yan. Lagyan nyo ng ng lubricant palibot. Itong pero bago nyo lagyan yan, kailangan tuyo muna. Tanggalan nyo ng tubig, no? Bago nyo lagyan ng ito lubricant. Tapos ito pinapalitan din yan. Ito yung pinapalitan yan. Tapos yung mga o-ring nya, ito yung mga luma guys na pinagtanggalan natin yan. So papalitan lahat dapat yan. Pati ito may, yung tune-up kit may kasamang ito, design cup. Palitan yan. You have to return fee mo yan ng tissue. Return clean properly. But the ice cream niya may taste. Tapos ito guys, yan o, nilagyan ko na ng lubricant sa loob. Bago nyo ilagay ito, may lubricant dapat. Saka ito dapat may lubricant din dito. Ito yan o. Yan yung lubricant. Ganyan dapat yan. May lubricant. Lags kumpare yan. Dapat may lubricant yan guys. Ang purpose nito, para hindi ma-worn out yung rubber na yan. Tapos yung mga o-ring, itong o-ring naman para hindi mag-leak yung ating ice cream mix. Lalo na doon sa may mga pump, air mix pump, kasi may pressure sa loob yun. Ito kasi ordinary lang ito, kaya kahit hindi gaanong lubricated properly, gumagana siya, hindi nagli-leak. So yun, nirecommend ko na na lagyan nyo ng lubricant yan bago isalpak dito. Tapos ang salpak nyo pala dito sa ilalim ka magsisimula yan, pag ganyan. Yan ang kabit nyan. Mamaya pakita ko sa inyo guys pag na-assemble na. So ganon, yun lang guys, lahat yan. Huwag natin lubricant yan, nilagyan ko ng lubricant yung o-ring dito. Yan yung lubricant na yan, ayan, o-ring, lahat yung palibot yan guys. Meron. Ito hindi na kailangan ng lubricant, hindi na. So yun ating update. Pag ma-notice nyo to, yan o. Itong ganitong sistema ng draw valve, sa middle lagi yan. Pag yung tray spout yung machine nyo, laging sa middle ito. So nakabit ko na yung dalawa ron na tigkabila, left and right. Ito ikakabit natin sa middle. K5 yan. K5 ulit na gamitin natin. K5 sanitizer yan. Recommend ng Taylor yan guys. Taylor
ice cream kasi recommended nila yan. So i-dissolve natin to sa tubig, tapos ibubuhos natin to sa machine. Ibubuhos natin yan pagka na-dissolve mo. Ayan guys, ang purpose yan, ito water yan with yung K5 sanitizer, no? Pero pansin nyo parang dumudulas yung kamay nyo, ibig sabihin active pa yung sanitizer natin. Saka pag na-smell, parang amoy Clorox. So sanitizer yan para yung bacteria. Tapos yan, yung sabihin kukunti yung tubig nya, hindi abot doon sa level. Ito yung ating wash pump, beater motor. Yan, beater motor yan guys. Sabi gumagana yung ating beater motor. Taon yan. Left and right gumagana. So malapit na natin lagyan ng ice cream guys. Kaya standby lang kayo. Lagyan natin ng ice cream. At least 5 minutes yung sanitizer. Sanitation procedure 5 minutes. Pansin nyo, galon lang ginagamit ko kasi yung mga gamit namin rito nagkawasak-wasak na. Parang hindi naman kasi laging may ginagawa kaming ice cream. Bibihira lang. Mostly under warranty. Yung mga customer na pabaya, yan ang nangyayari. Ito guys yung natin, chocolate ice cream premix. Ganyan natin yung para Sa pahinga ako sir. Oh, sige. Sa Lambo. Nangihingi na si Mac Vlog. Yan. Lagyan natin dito. Put it here, this one. Here, this side. Let's go. Yes. Yala, this one by. Put here. Sada. Why take time? Up and down.
Put all. All. Yeah, it will damage only. So we'll use all. Tapos ng ice cream, dadalhin ko din sa Yanbo yung iba. Ano bang gusto? Mayan yan. Chocolate at saka vanilla. Ulit yan, no? Sa Cabanilla. Okay. Kainin mo yan, ha? Magbili ako ng baon na ganyan kalaki ang bilubo. Oo, ano to? 12 liters. Put here, only 12, all chocolate. One side chocolate, one side vanilla. Okay. Ito naman guys, sa kabila, lagyan natin ng ano, vanilla. Why? You're holding. Big. Shada. Make it good. Ay, Mapi, alas. That's true. What happened? So 6 liters yan guys, 6 liter both side. So guys, nalagyan natin, no? So ilalagay natin itong tinatawag natin gravity tube. Yan, may butas dyan sa ilalim yan. Kaya pag naka-standby, babalik ka rin nyo lang. Ganyan, standby. Pero pag yung normal operation, ganyan yan. Yan. Okay, where is the cover? Alas, later. Still on the power. On already power. On the power. Okay. Working? Working, huh? Open this one, this one. Pa-open ko guys yung harap para ano natin yung viscosity adjust. There is one screw there still. So guys, nakaon na tayo, di ba? Ito yung ating nakalagay dyan na viscosity o shake temperature, yung ating mix temperature, dito yan sa taas dito. At standby temperature yan. Para sila both side. Ganun lang yan. Tapos itong cable na to, dito yan nakakabit sa diyan. Dito yan. Touchpad. Tinanggal ko kasi baka masira. Tapos may mga jumper tayo dito yan. Kaya na lang natin mag-cut off guys para matesting yung ice cream. Okay.
Guys, thank you ulit sa ating sa panonood ng ating video for today sa Taylor Ice Cream Machine Soft Serve. So, siyempre, ang ating kasama si Rizwan.com. Ayan yung lingkod. Ayan yung lingkod si #MarkVlog.